Isang mabiyayang pagninilay pong muli mga kapatid ko sa Panginoon. Nananalig po tayo na muli ang Diyos ay kasama natin, nakikipagnilay sa atin. Siya po ang talagang nagtuturo, siya ang tunay na nangangaral, siya ang tunay na nagpapahayag. Kaya atin pong pag-imani ng bawat sandaling lilipas at hayaan natin na ang Diyos po ang kumilos at magpaliwanag sa atin. Amen po. Napakaganda po rin na ating pagninilayan at nawa, bukas po natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan upang malayang makakilos ang Espiritong Banal na siyang talagang gumagamit sa lingkod niya para tayong lahat ay mapagpala ng Diyos. Amen po? Okay. So, simulan pong muli natin ito mga kapatid sa isang maikling panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ama, kami po'y nagpapasalamat sapagkat muli mo kaming binigyan ng mga sandaling katulad nito upang makapagnilay kaming muli ng iyong mga salita. Nananalig kami, Panginoon, na sa tuwing ginagawa namin ito, ikaw po ang unang nalulugod sa amin at alam namin na kapag ang isang ama ang nalugod sa kanyang mga anak, nananalig po kami, Panginoon, na higit kang mabuti kaysa amin at makatitiyak kami na ang iyong pagpapala, ang iyong biyaya, ang iyong habag at awa ay sa amin, lalo na ang iyong kaluguran. Kaya naman, isinasamo namin na muli, Panginoon, tulungan mo kaming maunawaan namin ang iyong mensahe, tulungan mo kaming huwag masayang ang iyong mensahe para sa amin, ito'y maisabuhay namin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ama, inaangkin po muli namin ang tagumpay nito at yung mga may karamdaman sa gabing ito ay pagagalingin mo, Panginoon, ang mga may problema, mga may pinagdaraanan, o Diyos, sa kanilang mga buhay, ay iyo pong aabutin ng iyong mapagpala at mapaghimalang kamay. Maging yung tubig na inihanda ng aking mga kapatid, Panginoon, ay gawin mo nawang instrumento ng iyong pagpapagaling, kapayapaan, pagbabagong buhay, kagalakan, kapanatagan. Nananalig po kami sa iyo po'y walang imposible at ito po'y ang namin magaganap muli sa aming pagninilay na ito. Sa pangalan po ng iyong anak na Jesus, Amen at Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Praise the Lord. Praise God. Okay, dear brothers and sisters, ang ating pong pagninilayan ngayon ay mula sa Mark chapter 11 verse 23. Mark chapter 11 verse 23. Gusto kong itutok po natin ang ating pagninilay dito. Sabi dito, tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi nag-aalinlangan, maaari ninyo sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, at ito nga ay mangyayari. Wow! What a promise, no? Antindi. No? Praise the Lord, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, O Lord. Hallelujah. Okay, so ang nakikita ko dito na magandang pagnilayan natin mga kapatid ay the power of faith. Yung kapangyarihan ng pananampalataya, sabi doon. Tandaan ninyo ito kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, no? At hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyo sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat at ito nga ay mangyayari. Praise God. Alam niyo mga kapatid ko sa Panginoon, muli saan man kayo naroon, nasa ibang bansa man kayo, narito sa Pilipinas, lalo na yung mga taga Laguna, okay, mga taga Rizal, yan. At doon sa lahat ng mga kapatiran natin sa iba't ibang charismatic community at yung mga kapatid natin sa iba't ibang congregation, sa may iba't ibang gawain na nakikipagnilay sa atin, lahat tayo tinitipon ng Panginoon, tinitipon tayo ng Lord para magnilay nito at kasabay nito tayo mapagpala ng Diyos. Kaya wag kayo mabalisa. Itutok lang ninyo ang inyong pagninilay sa ating gagawin sa mga salitang mamumutawi sa bibig ng lingkod ng Panginoon. At manalig po tayo. Lahat yan susundan ng Panginoon ng biyaya at pagpapala. Lalo, handa nyo yung inyong tubig, mga kapatid ko sa Panginoon. O yung mga nasa abroad, o nasa US, nasa Europe, sa Canada, yan, sa London, sa New Zealand, yan, sa Rome, yan, sa Vienna, Austria, yan, sa Sweden, at saka diyan sa Belgium, na mga kapatiran natin diyan.
at sa mansulok dyan sa France. Yan, sa France, meron po tayong mga kapatiran sa France na sumusubaybay sa ating pagninilay at mapalad tayo sapagkat ang Panginoon ay inaabot tayo sa pamamagitan nito at nais tayong pagpalain. Amen po. So, atin pong pagnilayan itong mabuting balitang ito. Napakaganda. Nakatutok do sa pananampalataya sa Diyos. Ano ba yung pananampalataya sa Diyos? Yan. Alam nyo, madaling sabihin yan eh. Pero mahirap isabuhay sapagkat talagang yan ay diyan nakasalalay yung talagang relasyon natin sa Diyos eh. Okay. Ang ibig sabihin ng pananampalataya sa Diyos, yung pagtanggap, pagkilala, at pagtitiwala sa pagka-Diyos ng Diyos. Okay. Ating pagnilayan mabuti ito ha. Ating unawain. Pagtanggap, ibig sabihin tinatanggap mo ng buong buo. Ano? Yung pagka-Diyos ng Diyos. Pagkilala, ibig sabihin, kinikilala mo ng lubusan yung kanyang pagkadiyos. At pagtitiwala, ibig sabihin ng pagtitiwala, yung pagsandal sa pagkadiyos ng Diyos. Ano ba yung pagkadiyos ng Diyos? Ganito yun eh. Yung tanggap na tanggap mo, kinikilala mong lubusan, at pinagtitiwalaan mo ang mga sumusunod. Una, ang kapangyarihan niyang walang hangganan. Tinatanggap mo, tanggap mo, walang imposible sa Diyos. Kinikilala ko ang kanyang kapangyarihan. Pinagtitiwalaan ko ang kanyang walang hanggang kapangyarihan. Yun ang una. Isa pa, ito, yung pagtanggap ng lubusan, pagkilala ng lubusan, at pagtitiwala ng lubusan sa kadakilaan ng kanyang pag-ibig at kabutihan na walang hangganan. Tandaan natin, wala pong papantay sa pag-ibig ng Diyos, sa kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Sabi nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Isipin nyo, sa tindi ng pag-ibig niya, ipinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak. Amen? Ang kanyang bugtong na anak. Tanda ng kanyang dakilang pag-ibig at kabutihan. Bakit kabutihan? Kasi, sabi doon, ang sino man sumampalataya ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon pa ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan kasi ni Jesus, mararanasan natin lahat ang kabutihan ng Panginoon na walang hangganan. Pangatlo, yung tanggap natin, kinikilala natin ang lubusan, pinagtitiwalaan natin ang lubos, ang kaalaman niyang walang hangganan. Yung kaalaman niyang walang hangganan. Ibig sabihin, yung alam niya lahat, walang maipaglilihim sa kanya, alam niya lahat. Hindi pa natutuklasan ng tao, alam na ng Panginoon sapagat siya nga ang gumawa ng lahat. Amen po. Tandaan natin, pag-aari ng Panginoon ang lahat, nilikha niyan na sa kapangyarihan ng Diyos. Walang hangganan nga ang kapangyarihan niya eh. Amen. Okay. So, yung tanggap na tanggap natin, kinikilala natin ng lubusan, pinagtitiwalaan natin ng lubusan, ang presensya niyang walang hangganan. Ibig sabihin ng walang hangganan, kahit nasaan tayo, naroon din. Walang lugar, walang dako na wala ang Diyos. Amen? Yung presensya niya naroon. Panlima, yung katapatan niyang walang hangganan. Yun, tanggap natin na yung katapatan niya, talagang hindi siya marunong magsinungaling. Yung katapatan niya, hindi siya sumisira sa kanyang pangako, hindi siya nagsisinungaling. Lahat ng kanyang sinabi, kanyang ginagawa, basta sinabi niya. Amen? At pang-anim yung tanggap natin at kinikilala nating mabuti, lubusan, pinagtitiwala natin ng lubusan, ang pag-iral niyang walang hangganan. Siya'y umiiral ng walang hangganan. Wala siyang simula at wala rin katapusan. Hindi siya pumapanaw na katulad ng mga nilikha ng Diyos. Amen? Okay, so, yan, dapat yung anim na yon ay kumbaga sa tanggap natin, kinikilala natin ng lubusan, pinagtitiwalaan natin ng lubusan, at yan ang pagka-Diyos ng Diyos. Okay. Now, eto. Ano na yung kapangyarihan na dulot o nagagawa ng isang pananampalataya ng ating pananampalatayang ito sa Diyos? Kapag tayo tanggap natin yung mga sinabi ko po sa inyo, ano ang kapangyarihan maidudulot natin sa atin ito? Okay, tingnan nyo, isa-isahin natin ha. Number 1 ito. Magagawa nitong mapatawad tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Kapag tayo sampalataya doon,
Gaano mang karumi tayo, gaano mang karami ang nagawa nating kasalanan ng mga nakalipas na panahon, mula nang tayo silang hanggang sa kasalukuyan, tandaan natin, buburahin lahat ng Diyos yan. Papawiin lahat yan kapag tayo sumampalataya ng lubusan sa Diyos. Yung pananampalataya natin ang magbubura ng lubusan. Amen? Hindi yung pagsisikap natin, hindi yung pagpupunyagi natin, kundi yung ating pananampalataya. Sabi sa Romans chapter 5, verse 1, sabi do, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Oh, nakita nyo mga kapatid, kapag tayo pala'y sumampalataya ng lubusan sa ating Panginoong Jesus, tayo daw ay pinapawalang sala. Ibig sabihin, nawawala na yung kasalanan natin. Wala na tayong kasalanan, wala na tayong karumihan, binuburan lahat ng Panginoon yan dahil sa ating pananampalataya kay Jesus bilang anak ng Diyos na ating Panginoon tagapagligtas. Kapag tinanggap natin siya ng ganon, pinanampalatayanan natin siya ng lubusan, iyon naman ang sukli ng Panginoon. Hindi na niya aalalahanin ang ating mga kasalanan. So kung wala na tayong kasalanan, wala na tayong babayaran sapagkat yan ay utang. Kaya di ba doon sa panalangin, sabi, patawarin po ang aming mga pagkakautang. Sabi doon, forgive our debts. Di ba? Sabi doon. So utang natin sa Diyos yan, pagkakasala natin, pagkukulang natin sa Diyos. Kaya kapag hindi nabayaran yan, babayaran natin yan. At ngunit kapag naman tayo sumampalataya kay Jesus ng lubusan, wala na yan. Malilimutan na ng Panginoon, lilimutin na yung Panginoon yan. At wala na tayong babayaran. Amen? Kaya nga sabi doon ay, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos. Di ba pagka ikaw may utang, hindi mapayapang ugnayan mo doon sa iyong pinagkakautangan, hindi panatag ang ating loob kasi may utang tayo eh. Pero pag nabayad na, di ba? Ang dali na makipag-usap, hindi ka na nag-aatubili, hindi ka na hesitant na ikaw ay makipag-usap. Wala nang sagabal. Amen? Wala ka nang kaba. Ganun ang pangako ng Panginoon. Sabi doon mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Sumampalataya tayo sa Kanya Kaya pinatawad tayo. Okay? Sabi nga sa Romans chapter 3 verse 25, siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Di ba? Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid sapagkat nung unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Tingnan niyo yan, ang liwaliwanag, sa pamamagitan ng ating pagsampalataya, mga kapatid, bayad na ang ating lahat ng pagkakutang, ating kasalanan. Amen? Sumampalataya tayo kay Jesus na binayaran na niyang lahat yan. Kaya dapat lubos ang ating pananampalataya. Sabi kasi pag hindi natin binayaran, ito nga ang sabi sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, hindi na natin babayaran. Amen? Maliwanag po ba yun? Okay. Pagsampalataya, yung pagtanggap mo, Lord, Panginoong Jesus, tinatanggap kita, O Diyos. Tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Ako'y sumasampalataya ng lubos sa iyo na ikaw nga ang namatay sa krus para sa akin upang lahat ng kasalanan ko'y bayaran mong lahat. Amen? Yun. Pag sumampalataya ka na ng ganon, binayaran na ng Lord dyan. Pumanatag ka na. Amen? Pangalawa, na kapangyarihan. Tandaan natin, walang makapagbubura ng ating kasalanan kundi ang ating pananampalataya sa Panginoong Yesus. Amen? Okay. Pangalawa, magagawa na itong iligtas tayo. Yan. Sabi sa Ephesians chapter 8 verse 9, chapter 2 verses 8 to 9, sabi ito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. Wow! Makuha niyo mga kapatid, because of our faith in Jesus, mga kapatid, tayo'y iniligtas. It's a grace. Isang biyaya, grace po, grasya.
Pag sinabing grace, it is more than mercy. Hindi higit pa sa habag ang grace. Amen po, ang grasya. Ibig sabihin, hindi tayo karapat-dapat, ngunit ibinigay sa atin. Yun po ang tinatawag na grasya. At yun yung kaligtasan natin nung tayo sumampalataya kay Jesus. Amen. So, Brother Ding, hindi na ba kami gagawa ng mabuti? Ay, sumampalataya na. Hindi. Kung ikaw'y sumasampalataya na ikaw ay pinatawad ng Panginoon, ang palatandaan niya gumagawa ka ng mabuti. Nilinis ka na eh. Pag nilinis ka na, mga kapatid ko sa Panginoon, di ba pagka nadumihan ka, tapos binihisan ka ng bago, ikaw ba naman babalik pa doon sa putikan? Ay palatandaan yan. Amen. Na talagang sumampalataya ka na yung pagtanaw ng utang na loob, mga kapatid. At pagpapakita na talagang nilinis ka ng Panginoon, pinatawad ka, iniligtas ka ng Panginoon, ang palatandaan na ikaw ay tinanggap mo yung kaligtasan, ay syempre, mga kapatid, gagawa tayo ng mabuti. Susunod tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Pangatlong kapangyarihan ng pananampalataya ito, magagawa nitong gawin tayong mga anak ng Diyos. Yan, tingnan nyo. Walang makagagawa noon kundi ang ating pananampalataya. Pag tayo sumampalataya, sabi ng Panginoon, John chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Klaro, di ba? Amen? Binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. At alam nyo naman, kapag anak ka ng Diyos, syempre, ibang-iba yun sa hindi anak. Di ba? Kahit kayo, the brothers and sisters, halimbawa doon sa mga magulang, bagamat mahal ninyo yung kalaro ng inyong anak, pero tatandaan natin, iba pa rin ang pagtingin nyo sa sarili nyong anak. Amen? Tandaan natin, iba kapag anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos, may mga pangako ang Panginoon. Unang-unang pangako ng Panginoon ay sa 1 John, sabi doon ay, hindi pwede itong galawin ng demonyo. Amen? Kuhan nyo? Sabi doon ng Panginoon, di ba? Isa pa, sabi, kung kayo na masasama, sabi sa Matthew chapter 7 verse 7, kung kayo na masasama ay nakapagbibigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa kanyang mga anak. Pinangakuan tayo ng mabubuting bagay. Sigurado yon, mabubuti ang ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Bakit? Inuring tayong anak dahil sa pananampalataya. Amen? At syempre, ang anak, tagapagmana. Kaya sarabi sa Romans chapter 8 verse 17, ang anak ay tagapagmana ng Ama, yung kahariang walang hanggan. Amen? Nagkikita-kita tayo sa langit. Basta tayo buong-buo ang ating pagtanggap sa pagka-Diyos ni Jesus, sa pananampalataya kay Jesus. Amen? Okay, sabi sa next is ito. Number 4, nakapangyarihan. The power of faith. Ito. Magagawa nitong ipagkaloob ng Diyos ang ating mga kahilingan. Dahil sa pananampalataya, yung ating kahilingan, ipagkakaloob ng Panginoon. Tingnan niyo, sabi ng Panginoon dito, pakinggan niyo mabuti. Sabi, Mark chapter 11 verse 24. Sabi daw, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingi ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong, manampalataya kung kayong natanggap na ninyo yon at matatanggap na ninyo yon. So the power of faith ay kahit na anong hingi natin sa Panginoon ay pagkakaloob. Amen? Basta sumampalataya tayo na sabi doon, hindi nag-aalinlangan na tinanggap mo na. Di ba sabi kanina, yung hindi tayo nag-aalinlangan. Di ba doon sa ating unang binasa, yung ating reference verse, sabi dito, tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan. Yun ang sinasabi, hindi kayo nag-aalinlangan, nananampalataya at hindi nag-aalinlangan. Amen. Sabi doon, maniwala kayong natanggap na ninyo at matatanggap nga ninyo. Yun ang power ng pananampalataya. Sabi sa Matthew chapter 9 verse 28 to 30, pakinggan nyo mabuti ha, sabi ito, pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanyang mga bulag
May dalawang bulag na susunod-sunod sa kanya. Tapos sinundan siya sa loob ng bahay. Nung makapasok sa loob ng bahay, tinanong sila ni Jesus. Ito, sabi ni Jesus, naniniwala ba kayo na mapagagaling ko kayo? Ibig sabihin, sabi doon, opo, Panginoon. Sagot nila, hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya. At nakakita nga sila. Tingnan nyo. So, yung hinihingi natin, nakabatay din sa ating pananampalataya. Kung gaano katindi yung ating paniniwala, yung ating pagtitiwala doon sa ating hinihingi na ito ibibigay ng Diyos. Sa atin nakabatay. Sabi doon, mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya. It will be done according to your faith. Amen? So, ang pagbabatayan ng Panginoon ay kung gaano kadalisay, kung gaano katindi, kung gaano kabuo ang ating pananampalataya. Pag sinabing buo, walang pag-aalinlangan kahit katiting. Amen. Kaya kung tayo sa sampalataya ngayon, na tayo ay isosolve ni Lord ang ating mga problema, pagagalingin tayo, kapatid, expect your miracles tonight or today. Amen? Okay. Number 5, ito ang isa pang power ng pananampalataya. Magagawa nitong pagalingin ng Diyos ang ating mga sakit. Ibig sabihin, dahil sa ating pananampalataya, pagagalingin ng Panginoon ang anumang karamdaman. Amen? Tingnan niyo itong natatanda niyo yung Mark chapter 10 verses 46 to 52. Ito yung istorya o kwento, yung pangyayari nung si Jesus ay nagpunta ng Jericho. May natagpuan siyang bulag doon na nagsisisigaw, isang pulubi, si Bartimeo, at sabi kay Jesus, Jesus, mahabag po kayo sa akin. Nagsisigaw siya na nagsisigaw. Kahit pinatitigil na siya pagsisigaw, sumigaw pa rin siya na sumigaw. Mahabag po kayo sa akin, mahabag po kayo sa akin. Narinig yun ng Panginoong Yesus at siya ay nilingap ng Panginoon at tinanong siya. Pinatawag siya. Sabi doon, tawagin nyo nga yan. Tapos, nung lumapit na si Bartimeo, sinabi ng Panginoon kay Bartimeo, ano ang gusto mong gawin ko sa'yo? Tinatanong din tayo ng Panginoon. Hindi siya basta, pagagalingin kita. Hindi, tayo. Kasi gusto niya yung may consent tayo. Yung galing sa ating puso kung ano ang hinihingi natin. Amen? May mga tao na, di ba, bulag, pero hindi naman yung makakita ang kanilang hinihingi. Di ba? Ayun ang gustong ibigay ng Panginoon, yung makakita siya. Pero hinihintay ng Panginoon ay iba ang hiningi ng bulag. Halimbawa, iba ang hiningi ng bulag. Pahingi po 1 milyon. Kaya hindi tinugon. Kasi, siyempre, ang gustong ibigay ng Panginoon ay makakita. Si Bartimeo, tama, naka-align doon sa gustong ibigay ng Panginoon. Ano ang gustong ibigay ng Panginoon ang siya'y makakita. Kaya tinanong siya, ano ang gusto mong gawin ko sa'yo? Sabi ni Bartimeo, gusto ko po sana makakita muli. Yan. Sabi ng Panginoon, tingnan nyo, sa verse 52, ito ang sinabi ng Panginoon. Sinabi ni Jesus, makakaalis ka na, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Noon din nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. Tingnan nyo, kuha nyo mga kapatid ko sa Panginoon, answered prayer. Pinagaling siya ng Panginoon. Bakit? Dahil sa pananampalataya na kaya siyang pagalingin ng Panginoon, na kaya siyang palayain ng Panginoon. Amen? Naintindi po, nakukuha po ba natin mga kapatid ko sa Panginoon? Ito, sabi sa Matthew chapter 9 verse 20 to 22. Ito mga kapatid ko sa Panginoon. Ito yung babae na 12 years na dinudugo. Tingnan nyo pananampalataya rin to. Tingnan nyo, pakinggan nyo mabuti. Habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Sinabi ng babae sa sarili, mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. So may pananampalataya siya. Antindi, ang sabi niya, ang pananampalataya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoong Jesus.
Gagaling na ako. Yun ang faith niya. Yun ang pananampalataya niya. Tapos, sabi doon, ito. Lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Noon di gumaling ang babae. Tingnan nyo. Wala talagang karang isipin mo, 12 years na itong marami pa po yung meron ng pinagaling ang Panginoon sa Bethesda O 38 years nang may sakit. Wow, siguro mahigit pa sa kalahati ng kanyang buhay ay may sakit siya. Di ba? Baka mahigit pa sa kalahati ng kanyang edad ay may sakit siya. Pero nung nakatagpo niya ang Panginoon, pananampalataya din ang nagpagaling. At ang dami pa. Bulag, may ketong, ang dami niyang pinagaling. Lumpo. Laging sinasabi ng Panginoon pagkatapos, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen po. Kaya kapag tayo sumampalataya sa gabing ito, meron din tayong miracle kay Lord. Yan lang namang hinahanap ng Panginoon Yung talagang sumasampalataya tayo sa Kanya. Pag sumampalataya tayo sa Kanya, ang dami nating mararanasan sa Panginoon. Ako, sanay na kasi ako makasaksi ng mga biyaya, himala ng Panginoon. Ako hindi na nagtatakat, hindi na ako nag-aalilangan. Kaya ako, pray over lang ako ng pray over, mga kapatid. Kasi naniniwala ako, kapag sumampalataya yung pray over ko, pagagalingin ng Panginoon yan. Totoo po yan. Marami na pinatunayan sa akin ng Panginoon Hindi naman ako nagpapagaling. Ang Panginoon, lagi ko sinasabi, hindi po ako ang nagpapagaling. Kayo po'y tutulungan ko lamang lumapit sa Panginoon bilang pagsunod sa Kanyang kalooban na ipanalangin daw namin mga lingkod ng Panginoon, yung mga lumalapit na humihingi ng panalangin. Amen po? So, ipag-pray ko. Sabi ng Panginoon, patungan nyo ng kamay, pahiran nyo ng langis. So, pinapahiran ko ng langis. Ay ginagawa ko yung pinagagawa ng Panginoon, pero hindi ako ang nagpapagaling. Ang nagpapagaling niya ng Panginoon. Di ba? Ginagawa lang natin dahil may pananampalataya nga tayo. May pananampalataya ko. Kung yung may sakit ay may pananampalataya rin, tandaan po natin, malaki, tandaan natin yung may sakit ang higit na dapat manampalataya kasi siya nangangailangan Di ba? Ako, pagka-pray over ko, uuwi na ako, di ba? Pero kung sumasampalataya kung hindi na sayang ang prayer ko, buong-buo yung aking pananampalataya. Pero sino ba dapat na higit na sumampalataya? Di ba yung ipipray over? Amen? Mamaya din, pag tayo nag-pray, pati yung tubig nyo dyan. Siyempre, ako, gagawin ko lang yung pinagagawa sa akin ng Lord. Ipag-pray ko ng totohanan yan, ng buong pananampalataya. Pero kailangan din kayo na sumampalataya. Kasi two-way yan Dapat ang tawag doon corporate faith, di ba? Or yung joint faith yan. Nagkakaisa. Amen po? Talagang dapat pareho tayong sasampalataya. Ako sumasampalataya, pero kung kayo hindi sasampalataya dyan, di ba sasabihin naman ng Panginoon, di ba? Tayo naman ang nangangailangan. Dapat tayong talagang, yan naman kasi lagi ang hinahanap ng Panginoon sa atin tayo lang, napapalito tayo. Napapalin lang tayo doon sa demonyo. Yung demonyo kasi lagi kang bubulungan. Huwag kang sumampalataya. Naku, hindi sigurado yan. Ganyan, pag-aalinlanganin ka. Bakit? Ayaw ng Diablo makaranas ka ng himala ng Panginoon. Ayaw niyang maranasan mo ang pagmamahal ng Diyos, ang kadakilaan ng Panginoon, ang kabutihan ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Diyos. Ayaw niyang maranasan mo. Siyempre, para hindi mo maranasan, sisiraan niyo yung iyong pananampalataya. Amen? Kasi pag nasira yun, hindi na. Kasi ang Panginoon laging gumagawa ng sigurado. Of course, mayroong mga hindi sumasampalataya. Ginagawan din ng Panginoon ng mga himala. Yun naman ay para sumampalataya sila. Amen? Kung tayong may pananampalataya, alam mo na, sumasampalataya, kailangan lang lubusin natin. Amen? Okay. Nakukuha niyo po ba, mga kapatid? Panlima, nakapangyarihan o power of faith. Ito. Magagawa nitong maging masunurin tayo sa kalooban ng Diyos. Oo nga naman, kapag nung araw talagang napakapasaway ko kasi nga wala nga ako pananampalataya
Pero nung sumampalataya na ako, mga kapatid ko sa Panginoon, nagawa ko yung mahirap gawin. Nagawa ko yung patawarin yung mga nagkasala sa akin. Ang hirap noon, di ba? Pero kapag ikaw pala may pananampalataya, talagang sa pamamagitan nun, magagawa mo maging masunurin sa Diyos. Kaya yung mga taong malalalim ang pananampalataya, nako, ingat na magkasala kay Lord John. Bakit? Kasi nga ang pananampalataya ay palatanda. Yan ang expression yung ating pagsunod is an expression of faith. Amen? Kaya kapag matindi ang ating pananampalataya, makikita mo madali ang sumunod. Dahil ginagawa mo yan dahil sa iyong pananampalataya. Amen po? Kaya, di ba lagi ko sinasabi, since nung ako'y makakilala sa Panginoon, 1992, ni isang patak na alak, hindi na ako uminom. Hindi ko naman sinasabi pagka uminom kayo ng isang patak na alak ay magkakasalak. Hindi. Parang sinabi ko lang kay Lord na, eto Lord, ang gusto kong ialay sa iyo, gusto kong gawin. Tatalikdan ko na talaga yung alak, tatalikdan ko na talaga yung sigarilyo na yan dahil sa pananampalataya ko. Kasi doon sa pagkatanggap ko, tinanggap kita ng lubusan. Pag tinanggap mo, pinapasok mo sa Diyos sa kaloob-looban. Papapasukin mo ba yung mga ayaw ni Lord? Amen? Hindi ko naman sinabi na kapag kayo tumikim ng alak ay may impyerno na kayo. Hindi ko sinabi. Tandaan natin, anumang bagay na ginagawa natin, tandaan po natin, ito ba, lagi natin tatanungin ang ating sarili, ito bang ginagawa kong ito'y nagpapalapit o nagpapatingkad ng aking relasyon o pananampalataya ko kay Jesus? Amen? Ito ba'y nagpapabanal sa akin sapagkat yun ang pinakamalalim na palatandaan ng malalalim ang pananampalataya, nagpapakabanal. So, ano mang ginagawa natin, tanungin natin sarili natin. Amen? Ito ba'y nagpapalalim ng aking relasyon sa Panginoon? Ito ba'y nagpapadalisay ng aking pananampalataya? Ito ba'y nagpapabanal sa akin? Na siyang maglalagay sa akin sa kalalagayang nakakamukha ko ang Panginoon bilang anak niya dahil sa aking pananampalataya. Kuha nyo? Okay. Sabi dito, Hebrews chapter 11, verse 8. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Tingnan nyo, biro mong utusan ka, hindi mo alam kung saan ka po dadalhin. Basta pinaalis ka doon sa isang lugar, sinabi kay Abraham yan, lisanin mo yung lugar mong yan, ay establish doon sa, kumbaga sa panatag na doon si Abraham doon sa lugar na yon. Establish na ang kanyang kabuhayan, may kaya na siya, mayaman na siya. Tapos bigla kang uutusan ng Panginoon, iwan mo yan. At pumunta ka sa bayang ituturo ko. Ituturo. Hindi nga diyang alam kung saan pupunta. Dilakad lang siya ng lakad. Siguro, kaliwa. Pag kaliwa niya, sa kaya papunta ito. Pagdating doon, saan kaya ito? Kanan. Di ba ganon ang mangyayari? Hindi mo alam yung pupunta. But, because of faith, nananampalataya siyang hindi siya dadalhin ng Diyos sa masama. Sunod lang siya ng sunod. Amen? At hindi lang yun. Pinatunayan pa rin ng Panginoon niya doon sa Hebrews chapter 11 verse 17 to 19. Ito, pakinggan nyo Nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Si Isaac ang kanyang kaisa-isang anak. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isang niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Isipin nyo, binigyan siya ng anak at sabi ng Panginoon, diyan magmumula ang ilahi mo kasing dami ng buhangin sa dagat, kasi dami ng bituin sa langit. Pagkatapos, hiningi ng Panginoon ang kanyang anak na Isaac para ialay o patayin, sunugin bilang handog sa Diyos. Isipin nyo yun. Pero hindi man lang siya nagtanong. Na bakit, Lord? Bakit? Ba't gagawin ko yun? Papatayin ko? Paano? Hindi. Dahil sa pananampalataya, anong pananampalataya niya? Ito yan Naniwala siya, sabi sa verse 19, naniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay. Ibig sabihin, dahil pinangako ng Diyos
na mula sa kanyang anak na si Isaac, doon magmumula ang lahi niya. O, sabi ni Abraham, may pananampalataya ko eh. Kahit ito, pag ito naihandog ko sa kanya, sunugin, kaya naman niyang buhayin ulit ito eh. O, so, kung kaya niyang buhayin, dahil makapangyarihan, nagsumasampalataya ko, papatayin ko ito. At, alam ko, bubuhayin ulit niya para ito ang magiging simula ng lahi kong napakarami. O, tingnan nyo, kaya sa pantalinghagang pangungusap, naibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Ibig sabihin, mga kapatid ko sa Panginoon, pinigilan naman ng Lord. Pag binasa nyo po yung Genesis chapter 22, yun, na doon po ang kwento niyan. Basahin nyo doon. At nung sasaksakin na ni Abraham yung kanyang anak na si Isaac, kasi may pananampalataya siya, patayin ko man ito, ialay ko man sa Diyos, bubuhayin ulit ng Panginoon para mula sa Kanya, dadami ang lahi ko. O, di ba? O, kaya wala siya pagkatubili kasi may pananampalataya siya eh. Yun. Kaya kapag ikaw may pananampalataya, sunod ka lang ng sunod kahit hindi mo maintindihan yung pinagagawa. Di ba? Napakahirap intindihin yung paano patatawarin yung grabe ang ginawa sa iyo. Di ba? Pero dahil sumasampalataya ka na ang Diyos ay mayroong plano, yun ang kalooban ng Panginoon, sunod ka lang. Sunod ka lang. Amen? Lord, dahil ako sumasampalataya, Panginoon, kaya ko pong magpakumbaba. Kaya ko pong magtiis. Kaya ko pong sundin ang kalooban nyo kahit mahirap, gagawin ko dahil ako'y may pananampalataya, Panginoon. Amen? Patutunayan ko yan sa aking gawa. Diba? Sabi nga ng Panginoon, sa James chapter 2 verse 17, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay isang patay na pananampalataya. Amen? So ano yung gawa na yon? Yung pagsunod. At yan ang ginawa ni Abraham. Yung pananampalataya niya, ipinakita niya sa pagsunod. Amen? Kasi nga yun ang power eh. Yun ang power eh. Pag ikaw ay sumampalataya, mayroong kakaibang power yung magagawa sa iyo. Amen? Magagawa mo maging sunod-sunuran. Maliwanag po ba, dear brothers and sisters? Okay. Isa pa ito. Isa pang power ito. Mapangyayari kahit imposible. Kapag may pananampalataya daw tayo, mapangyayari kahit imposible. Ito yun eh. Sa Mark 9:23, sabi daw, kung may magagawa ako, sabi ni Jesus doon sa lumapit sa kanya, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Nothing is impossible to those who have faith or those who believe. Amen? Kapag sumampalataya na tayo, kahit na walang imposible sa Kanya, mapangyayari. Basta sumampalataya lang tayo. Huwag mo nang isipin, huwag na nating isipin kung paano gagawin ng Panginoon sapagkat siya nga ang gagawa noon. Ang gawin natin, sumampalataya tayo na walang imposible sa Diyos. Kahit pa cancer yan, kahit pa sa bato, sa buto. Amen, sa buto-buto. Kahit saan pa yan. Kapag sumampalataya tayo, mga kapatid, mapangyayari ang lahat ng bagay sa taong may pananampalataya. Nothing is impossible. Amen? Kaya i-claim na natin ngayon na ang answered prayer ko. Ngayon na ang himala ko. Hindi bukas, ngayon. Amen? At kapag sumampalataya ng lubusan, sabi ng Panginoon, mapangyayari ang lahat ng bagay sa taong may pananampalataya. Klaro po ba, mga kapatid? Okay. Eto, sabi dito, sabi sa Matthew chapter 17, verse 20, tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Wow, ang dami, no? Ang tindi, no, mga kapatid? So, nothing is impossible if we have faith. Yung totoong pananampalataya sa Diyos. Number 8 na kapangyarihan, power. Magagawa nitong maging kalugod-lugod tayo sa Diyos. Alam niyo, sa totoo lang, hindi tayo kalugod-lugod sa Diyos eh. Sa totoo lang, kasi nga sa ating mga pagsuway, sa ating mga ginawa. At saka, of course, napakalayo naman ng, kung tutuusin, napakalayo ng agwat natin. Bakit? Tayo ay tao lang, nilikha ng Panginoon. Napakaliit na nilikha ng Diyos.
Kahit nga ikumpara lang tayo sa mga planeta, araw at bituin, ang liliit natin. Amen? Para lang tayo maliit pa sa alabok. No? Maliit pa tayo sa alabok. Kung ihahambing sa, lalo na yung mga bituin, napakalalaki sa kalawakan, napakalalaki po niyan. Sabi nga ng mga scientists, 100 times pangaraw eh. Kahit yung pinakamaliit na bituin dyan sa kalawakan, ay 100 times bigger than than our planet. No? Tingnan nyo kung gaano kalaki yun. Eh, dito lang sa planeta natin eh. Di ba, ang laki-laki na sa atin. Hindi nga tayo makaalis sa isang lugar pa lang eh. Hindi natin magala-gala, malibot-libot yung yung isang lugar pa lang eh, isang probinsya. Oh? Pero, itong mundong ito, di lalo nang laki-laki. Lalong di natin kaya. Bakit? Kasi maliliit lang tayo. Amen? Nanilika. Ngunit, tanda natin mga kapatid ko sa Panginoon, kahit na ganon ang ating kalalagayan at maliliit na nga tayo, nagkasala pa tayo sa Diyos, sumaway pa tayo sa Diyos, lalong hindi tayo naging kalugod-lugod. Tama? Pero dahil daw sa pananampalataya, magiging kalugod-lugod tayo if we have faith. Amen? Faith na naman ang magbibigay ng kapangyarihan sa atin na maging kalugod-lugod sa Diyos. Tingnan nyo. Sabi sa Hebrews chapter 11 verses 5 to 6. Dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Amen? Tingnan nyo, nakuha nyo mga kapatid ko sa Panginoon, kaya napakahalaga ng pananampalataya. Gusto nyo bang kalugdan kayo ng Panginoon ngayon? Tayong lang? Ako. Sampalataya ko. Amen. Okay, eto, mga kapatid, yun, nakahanda na yung, nakita ko, naganda na ng tubig yung aking sister wife. Naganda na siya kasi, sabi, matindi rin yung kanyang pananampalataya. Sabi niya, eto, dadaluyan ito ng kapangyarihan ni Lord, itong tubig na ito. Bakit nga? Ay, tingnan nyo. Pakinggan nyo mabuti, ha? Sabi sa Mark chapter 7, verse 33. Tingnan nyo, ha? Tingnan nyo. Ito'y patunay na anumang bagay anumang material na bagay pwedeng gamitin ng Panginoon. Basta tayo may pananampalataya. Anumang bagay pwedeng gamitin. Ako, naniniwala kasi ako na yung tubig at yung mga ang daming nagpapatotoo na nung sila'y sumampalataya ay, kasi udyok sa akin, hindi ko naman yun. Hindi ko naman invento yun. Ang lakas lang ng udyok sa akin at nung ginawa ko ay talaga namang kumilos ang Panginoon. Kaya sinasabi ko sa sister wife ko, maghanda ka rin. Hindi ko mo asawa kita, hindi ka maghahanda ng tubig diyan. Habang nakikinig ka, ay maghanda ka ng tubig. At si Lord, babasbasan ng Panginoon yan, pagpapalain ng Panginoon yan. Amen? Okay. Hindi ako ang nagpapala. Tandaan niyo po, ako'y nagpapagamit lang sa Panginoon. Ako'y alipin lang ng Panginoon. Alipin lang ako. Wala akong maipagyayabang, wala akong maipagmamalaki. Katulad niyo rin ako, kaya lang sumampalataya ako ng lubusan. Amen? At kapag sumampalataya tayo ng lubusan, iyon ang daan natin para tayo kalugdan ng Panginoon. Para kumilos ang Diyos para in our favor, para tayo i-bless ng Panginoon. Kaya sa Bible, pag nabasa kayo ng Bible, tandaan nyo, lahat ng mga may pananampalataya nakaranas ng himala ng Panginoon. Amen? Okay, tingnan nyo ha. Pakinggan nyo ito. Sa Mark chapter 7, verse 33, inilayo muna ni Jesus sa karamihan ng lalaki at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga taingan nito. Pagkatapos, dumura si Jesus, tingnan nyo, dumura si Jesus at ipinahid dito sa dila ng pipi. Sipin nyo, dumura si Jesus tapos ipinahid sa dila. Kung ikaw ay walang pananampalataya kay Jesus, papayag ka ba na yung dura ni Jesus, yung
Kung tingin mo, pangkaraniwan tao lang si Jesus, papayag ka, nindura niya, papayag sa dila mo. Pero ginawa. Amen? At gumaling yung pipi. Basahin niyo yun sa Marcos chapter 7, verse 33 and following. Gumaling yung pipi, nakarinig siya at nakapagsalita. Amen? Tingnan niyo. Okay, so ginamit niya, ano ang ginamit niya? Dura. Antindi laway, Antindi. Ito pa, ha? Ito, pakinggan niyo. John chapter 9, verse 6 to 7, verses 6 to 7, Pagkasabi nito, ito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Sa lupa naman dumura si Jesus. Gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi niya, tingnan nyo, anong ginamit niya? Yung dura na ginawang putik, dumura sa lupa, tapos ginawang putik. Amen? Pagkatapos yun ang ipinahid sa mata ng bulag, isipin mo, hindi ba lalong mapupuwing yun? Iba nga yan, Panginoon, pwedeng gamitin niya kahit ano Amen? Okay. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa imbakan ng tubig sa Siloe at maghilamos ka roon. Anong ginamit naman? Tubig. Amen? Ang kahulugan ng salitang Siloe ay sinugo. Pumunta nga ang bulag, naghilamos doon, at pagbalik niya ay nakakakita na. Tingnan mo. So, ang ginamit doon, yung putik at saka yung dura, putik at saka tubig. Kuha nyo. Ito pa. Ito 2 King chapter 5 verses 13 to 14. Ito po ay yung istorya ni Naaman. Si Naaman po ay isang Syrian army, head ng Syrian army. Parang general ito. Nagkaroon ng ketong. Nako, nabalitaan niya, mayroon nagpapagaling sa Israel. Kasi ang kanyang katulong ay Israelita, isang Hudyo, ang kanyang katulong. Nasabi niya, sabi ng katulong, ay sir, mayroon po kaming prophet o propeta doon sa Israel. Nako, gumagawa po ng himala yun. Lingkod ng Diyos yun. Talagang kinasihan po yun ng Diyos. Talagang gumagawa ng mga himala. Yan. Eto, ay di nagpunta doon, mga kapatid ko sa Panginoon. Nagpasabi na, nako, akala nga naman, ay sasalubungin siya. Sabi, galit na galit siya. Alam niyo kung anong pinasabi? Pinasabi lang, inutusan ni Elias yung kanyang alalay na tapos sabi niya, ay ito po pinasasabi ng amo ko ni Propeta Elias. Ay lumublob daw po kayo ng 7 beses diyan sa Ilog Jordan. sabi ng general, ano? Ang dumi-dumi diyan. Ang dami-dami naman doon sa amin sa lugar namin sa Syria ng magagandang ilog, ba't hindi pa doon? Sabi nung kanyang alalay, sir, tandaan nyo, may ketong kayo. Di ba gagawin nyo ang higit pa dyan, basta gumaling lang kayo? Kasi nung araw mga kapatid, hindi napapagaling ang ketong. Kahit pa general ka, kahit pa hari ka, pag ikaw ay nahawahan ng ketong, nako, wala ka ng pag-asa. Hopeless case yun noong araw. Parang higit pa sa age ngayon. Ang age ngayon, nagagamot pa Noong araw, ang ketong hindi nang gagamot. Walang dalubhasa noon. Amen? Napag isip-isip nung nga naman, wala naman mawawala sa akin. Kung lumublob ako doon? Kahit ba pangit yung river na yun doon ako pinalulublob. Wala naman mawawala. Sige nga. Alam nyo, saan siya pinalublob? Sa tubig. Amen? Nung lumublob siya, unang lublob, wala pa. Pangatlo, pang-4, pang-5. Sabi sa kanya, 7 Kaya kinumpleto niya yung 7. Pag-ahon niya ng 7 lublob, mga kapatid ko sa Panginoon, anong nangyari? Wow! Yung kanyang dating nawawalang mga laman, bumalik. Pagkatapos yung kanyang balat, naging kutis sanggol. May imposible ba sa Diyos? Pag sumampalataya tayo, walang imposible sa Diyos. At ang pananampalataya, sinusundan ng gawa. Tama, may pagkilos ka. Tanda ng ating pananampalataya. Amen po? Kayo, gusto niyo nang makaranas ng himala?
Inuuli ko sa inyo, walang magagawa ang inyong pag-aalinlangan. Ang hinahanap ng Panginoon ay ang ating pananampalataya. Hingi muna tayo ng tawad sa Panginoon. Amen? At kapag ang Panginoon ang kumilos, tandaan natin, nothing is impossible with God. Amen po? Okay, so, alam ninyo, nakahanda na ba yung mga tubig-tubig nyo dyan, mga kapatid? Sumampalataya tayo na ang Panginoon ay muli. Alam nyo, napakadali lang sa Panginoon yung ating mga hinihingi, sapagkat ang ating Diyos na tinatawagan, kinakatagpo sa pamamagitan ng gawain ito ay isang Diyos na hindi kayang sukatin ang kapangyarihan. Amen po? Hindi kayang sukatin. In fact, gusto niyang gumawa ng mga himala sa ating buhay. Gustong-gusto niyang gumawa. Tayo lang lagi ang hinihintay, hinahanap niya sa atin ang pananampalatayang talagang yung walang alinlangan. Amen? Yung walang alinlangan. Wala naman talaga magagawa. Lalo yung mga problema kayo. Pagod na kayo. Alam niyo, hinihintay lang naman ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya at sumampalataya. At siya nang bahala. Kasi kapag tayo sumampalataya, huwag na kayong mag-iisip kung paano gagawin ng Panginoon. Ang gagawin nila pagkatapos ng ating pagdarasal, ay ang maghintay. Abangan ninyo kung ano yung sorpresa ni Lord. Kung paano, kung yung anong itutugon niya, kung ano yung i-expect natin. Amen? Tanda natin, sabi ng Panginoon, mangyayari kung ano ang pinaniniwalaan natin. Kung anong pinananampalatayaan natin. It will be done according to your faith. Amen? Pag pinaniwalaan mong makakabayad ka ng utang, ay kailan? Pag pinaniwalaan mong sa linggo, bayad ka na lahat. Si Lord ang kikilos. Huwag mo na isipin ko paano, kung sinong gagamitin ng Panginoon para makabayad ka. Pero huwag ka na mangungutang sa susunod. Amen? Magtiwala tayo na susupply ng Panginoon ang ating mga pangangailangan. Amen po? Okay. Tapat po ang Panginoon, kaya tayo lumapit sa Kanya. Ama, sa ngalan po ng anak na si Jesus, kami po'y muli dumudulog sa iyo. Patawarin mo kami sa mga pagkakataon, at marami naman talagang pagkakataon na kami nag-alinlangan sa iyo. Tinalo kami ng aming takot, mga negatibong isipan, pag-aalinlangan. Panginoon, patawarin mo kami. Kaya minsan, sa halip na masolve yung aming problema, dahil sa aming pag-aalinlangan na mahal mo kami at walang imposible sa iyo, pag-aalinlangan namin sa kaya mong gawin. Hindi po namin talaga na-solve yung mga problems namin at minsan ay lumalapat, naging complicated palalo. Lord, please, sa oras na ito, sabi mo, pag kami sumampalataya sa iyo, pati ang aming pinakamaliit na kasalanan ay buburahin mong lahat. Lord, kaya naman sa oras na ito, tinatanggap po namin kayo, Panginoong Hesus, bilang Panginoon namin tagapagligtas at sumasampalataya kami sa iyo ng lubos-lubusan. Ama, nananalig po kami, sumasampalataya kami na ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin, na sa tindi ng pagmamahal mo sa amin, kahit yung iyong anak ay pinagkaloob mo sa amin. Kaya nga sinabi mo sa Romans chapter 8, verse 32, na kung ang iyong anak ay naipagkaloob mo sa amin, ano pa ba nga ang ipagkakait mo sa amin? Kaya naman sa oras na ito, Ama, sinasamo namin. Linisin mo po kami sa lahat ng aming karumihan at paging tapatin kami sa biyaya mo ngayon, Lord. Mahabag po kayo. Maawa po kayo. Lord, alam nyo naman ang tunay na nangyari. Alam nyo naman, wala naman kami maitatago sa inyo. Wala. Pero sa mga sandaling ito, Panginoon, narito po kami, sumasampalataya na sa iyo po'y walang imposible, na kahit anong karamdaman, kaya mong pagalingin. Kahit anong problema, kaya mong solving, Panginoon. Kahit naggaano pa kadilim ang buhay, kaya mong pagliwanagin. Kahit gano'n ka tindi ang pagkakagapos, kaya mong palayain. Panginoon, wala nga pong imposible sa inyo. Lalo pa nga kung ang pag-iisipan namin ay ang iyong pagmamahal sa amin. Dahil iniibig mo kami, minamahal mo kami. Siyempre, Lord, ang gusto mo, mapabuti kaming lahat. Kaya nga sabi mo, Panginoon,
Kung kayo nga na masasama nakapagbibigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang amang nasa langit? Kaya Ama, sa oras na ito, nananalig po kami. Gagawin mong mapabuti ang aming buhay. Mula sa araw na ito, pabubutihin mo ang aming buhay. Pagpapalain mo kami. Pagagalingin ng mga may karamdaman, Lord. Sa oras na ito, Lord, Panginoon, please, lahat po na may karamdaman ngayon, saan man sila naroon, Lord, I pray, pagalingin mo po sila. Nasa abroad man, saan man bansa yan, saan man sulok ng probinsya ng Pilipinas, Panginoon, sa iba't ibang bansa. Please, ano man ang karamdaman nila, please heal them, Lord. Heal them. Wala namang karamdamang hindi mo kayang pagalingin. Lahat yan, kayang-kaya mo. Napakadali lang para sa iyo yan. Touch them, please, Lord, in the name of Jesus. Sa ngalan po ng iyong anak na sa Jesus, nagmamakaawa kami. Pagalingin mo po yan, kahit pa cancer yan, leukemia, high blood, diabetes, hika, asthma. Lord, ano man yan, pagkabingi, panlalabo ng mata, sakit ng ulo, Panginoon, sa lalamunan, sa balikat, sa puso, sa atay, sa bato, sa apdo, sa pantog, saan man yan, Panginoon, bahagi ng katawan mula ulo hanggang talampakan, sa dugo, sa buto, sa laman. Lord, please, pagalingin mo po sila. Pagalingin mo po sila. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, sumasampalataya po kami na ang kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay sobra-sobra. Sobra-sobra para sa aming mga kahilingan, para sa aming mga pangangailangan, para sa kagalingan ng bawat may karamdaman, anuman ang karamdaman, in the name of Jesus, sa ngalan ng Panginoong Yesus. Ama, sa oras na ito, inaangkin po naming, Lord, niyayakap mo ang bawat may karamdaman ngayon na nakikipagnilay. Sa YouTube man yan, sa live streaming, sa FB, Lord, please, pagalingin mo po sila ng lubusan. Hayaan mong sila'y maging patotoo na mayroong kaming Diyos na naghihimala, nagpapala. Yung mga tubig, Lord, please. Lord, please. Hawakan niyo po yung mga tubig niyo at hayaan yung padaluyin ng Panginoon sa inyong mga kamay ang biyaya ng kagalingan, kapayapaan, kapanatagan, kalakasan ng loob sa tubig na yan. I-touch mo yan, Lord. I-bless mo yan. Gamitin mong instrumento, Panginoon, para maluwalhati lalo ang pangalan mo, Lord. Para maranasan ng mga kapatid ko ang iyong grasya, ang iyong habagat awa, ang iyong himala, ang iyong pagpapagaling sa pamagitan ng tubig na ito. Pagpapalaya, pagbabagong buhay in the name of Jesus. In the name of Jesus. Wala po sa iyong imposible. At lahat din po, Ama, ng mga problema ng mga kapatid ko ngayon, Ama, inaangkin ko po, Lord, tinutugon mo ang kanilang pangangailangan, kung anong pinakamabuti, pinakang the best, Lord, please, ipagkaalaw mo po sa kanila, Lord, lalo ngayong kapaskuhang ito, Panginoon. Ngayon pa lang, Lord, dalangin ko pong papaskuhin mo na sila, ngayon pa lang, Lord, bigyan mo na sila ng aginaldo, ngayon pa lang mga sandaling ito, in the name of Jesus. Wala po namang imposible sa inyo, madali lang sa inyo lang, Lord, sapagkat makapangyarihan po kayo. Ama, inaangkin po namin ang kalayaan ng bawat isa, ang kapayapaan at maayos na pamumuhay mula sa oras na ito. Kagalingang ganap, sigla, lakas, Panginoong kalusugan para sa lahat na nakipagnilay at sumampalatayang sa iyo ng buong buo. Tinanggap ang iyong pagkadiyos. In Jesus' name. In Jesus' name. Mga kapatid, huwag kayong mag-aalinlangan. God is pouring out
His abundant blessings, healing, deliverance, in the name of Jesus. Peace, courage, in Jesus' name. Blessings after blessings, in Jesus' name. In Jesus' name. Receive in the name of Jesus. And the water is blessed now in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. We thank you, Lord. Napakabuti mo sa amin. Napakadakila mo. Thank you for loving us. Kahit na kami ay ganito lang, Lord, minahal mo kami. You're so great. Napakabuti mo. Talagang karapat-dapat kang sambahin. Karapat-dapat kang luwalhatiin. Pasalamatan, dakilain. Kilalanin ang iyong pagka-Diyos. Itaas ang iyong pangalan. Paglingkuran ka. In Jesus' name. Lahat yan ialay namin ngayon sa iyo. Lalo ang walang hanggang pasasalamat, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen and amen. Marami pong salamat, Ama. Binabalik ko sa iyo lahat ng karangal at papuri, magpakailanman. Lalo ng pagsambang walang hanggan. In Jesus' name. Thank you, Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Marami pong salamat, mga kapatid. At manalig tayo na muli ang Panginoon ay nagpala sa atin, ikinalugod niya ang ating pagsasama-sama at pagninilay. Amen? Huwag na kayong mag-alala, huwag na kayong mag-isip ng kung ano-ano. Ipanatag niyo po ang inyong mga sarili at abangan natin yung lahat. At ako naniniwala may mga pinagaling na ngayon pa lang. At yung tubig na yan, huwag niyong gagawing ordinary lang yan. Ang kapatid, gawin yung ipaglingkod niyan doon, lalo na sa mga hindi pa nakakakilala kay Lord. At itong video na ito, nagsusumamo ako sa inyo. I-share nyo po. Share nyo po ito. Kung hindi man kayo magsasubscribe, okay lang yun. Nag-subscribe nga kayo, hindi naman manonood. Mabuti pinanood lang kahit hindi mag-subscribe. Kasi ang main purpose po nito, mga kapatid, ay hindi yung makinabang tayo sa YouTube, kundi lumaganap ang mabuting balita, makilala ang Panginoon, at maranasan ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Amen po. Maraming salamat. At kung loloobin ng Panginoon, ay muli sa Lunes. MWF po tayo. Pasensya na kayo. Minsan ay nagkakaroon technical problem. Pero mayroon at mayroon yan. Gagawa ng paraan ng Panginoon. Amen po. Maraming salamat. At God bless us all po.